Magandang hapon po sa bawat isa na naririto muli sa ating everyday Bible study sa Rema Fields. Every 4 o'clock po ng hapon. Meron po tayong tinatopic ngayon na pinamagatang Never Marry Someone Who Does These 7 Things. At tayo po ay naturuan na or napakinggan na po natin ang bawat tinuro sa atin ng mga pastor po natin mula nung ito ay Lunes hanggang Huwebes po. Amen po. At ngayon po, ngayong Sabado po ng hapon, tayo po ay magre-recap sa bawat sinabi, sa bawat tinuro po sa atin ng ating mga pastor. At we pray po na panalangin po namin na tayo pong lahat ay may natutunan at nakuha po sa bawat tinuro po sa atin. Dito po bilang pasimula, ito pong topic na ito ay para sa mga tao na nananalangin or na nagpaplano, nag-iisip na pumasok sa buhay may asawa. Amen po. Dito po sa number 1, sabi niya, never marry someone who disrespect God's authority in their life. Diyan po yan sa 2 Corinthians chapter 6 verse 14. Na po na ang nakalagay po diyan sa loob ng verse na yan, huwag kayong makipamatok ng kabilang sa mga di na nagsisimpalataya sapagkat anong pakisama mayroon ang katwiran at kalikuan o anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman. Amen po, huwag mong pakakasalan ng isang tao na walang pagpapahalaga o pagrespeto sa Diyos. Po, nabanggit po sa atin ni Pastor Andrew na i-check po natin mga kapatid na kung siya ba ay may takot sa Diyos, kung siya ba ay may paggalang sa Diyos. Kasi alam po ninyo mga kapatid ang Diyos po ay alam niya na may epekto ang makakasama natin sa buhay pananampalataya po natin. Amen. Kaya naman po mga kapatid, pinapaiwas tayo ng Diyos sa mga taong walang pagpapahalaga sa Kanya. Kasi darating po yung time na mahahadlangan ka sa pagsisimba mo. Darating po yung time na maging sa faith mo, siya ay magiging kalaban mo. Amen? Dahil nga po ang sabi ng Bible, maaari bang magsama ang kadiliman at kaliwanagan? Ang katuwiran at sa kalikuan? Amen po, mahirap pong makasama ang mga taong walang pagpapahalaga o hindi prioridad ang Diyos. Dahil hindi po kayo magkakasundo sa anumang bagay patungkol sa Diyos. Amen. Katulad nga rin po ng sabi ni Pastor Andrew, maghihilahan kayo ng direksyon. Kung ang gusto mo ay kanan, ang gusto niya ay kaliwa, maghihilahan kayo kung saang direksyon kayo pupunta. Amen. Kaya nga mga kapatid, kung ang isang tao ay hindi kayang magpasakop sa Diyos, paano siya magpapasakop sa mga prinsipyo ng Diyos patungkol sa marriage? Amen po. Hindi po kailangan na perpekto ang mapapangasawa po natin. Dahil ang mahalaga po ay nakikita po natin na may puso siyang sumusunod sa Diyos. Dahil ang taong mahal ng Diyos ay matututong mahalin din ng tama ang kaniyang asawa. Amen po. Kaya bago po natin itanong, mahal niya ba ako? Itanong po natin muna, mahal ba niya ang Diyos? Amen? Kailangan nandun yung pagpapasakop niya sa Panginoon. Nandun yung paggalang niya sa Diyos. Amen po. At dito po sa number 2 na topic natin, sabi niya po, never marry someone who has never taken responsibility for their own actions. Amen. Dito po yan matatagpuan sa Kawikaan, chapter 28, verse 13. Siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa, ngunit ang nagpapahayag at nag-iiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawaan. Sabi niya po sa number 2, huwag mong pakasalan ng isang tao na hindi marunong umako o umamin sa mga nagagawa niya. Amen po. Mga kapatid, pinapaiwas po tayo ng Diyos sa mga taong ma-pride. Amen? Yung walang pag-amin sa kanilang nagawa. Yung walang accountability sa kanilang mga nagagawa. Amen? Nabanggit nga po ni Pastor Andrew, sabi niya, pride can destroy marriage. Amen? Sa loob po ng buhay may asawa, naroon po dapat yung humility.
Hindi pataasan ang isang buhay may asawa. Hindi como ikaw ang haligi ng tahanan, ikaw na ang laging masusunod, ikaw na ang laging mataas. Na pag nagkamali ka, hindi mo aakuin yung responsibility ng pagkakamali, yung nagawa mong pagkakamali. Hindi como ikaw yung ilaw ng tahanan, ikaw palagi yung masusunod, ikaw palagi yung tama. Amen po. Dahil ang pagiging mag-asawa ay palaging partner. Kung ano ang idea ng isa, magsusuportahan. Amen po. Kasi tingnan niyo po, pride can destroy marriage. Kung wala pong humility sa loob ng pamilya, ang pamilya po ay babagsak. Kung walang humility sa loob ng marriage, ang pagsasama po ay babagsak. Amen po. Kung palaging pataasan sa loob ng marriage, hindi makakilos ang Panginoon. Amen po. At nabanggit po din ito, sabi niya, humility is not a weakness. Kahit kailan hindi naging kahinaan ang pagiging mababa. Amen po. But it's a backbone of marriage. Amen. Ang pagiging mababa lang po sa loob ng marriage, ito po yung makakapagpatibay sa buhay may asawa, sa isang mag-asawa. Amen po. Pag nandun yung laging humble, yung humbleness sa bawat isa, dito titibay ang pagsasama ng isang mag-asawa. Amen po. Mga kapatid, napakahalaga po ng accountability sa marriage. Lahat po tayo ay nagkakamali. Amen po. Lahat tayo ay pwedeng magkamali. Kasi wala namang perpektong asawa. Amen. Walang perpektong partner sa buhay. Amen po. Pero ang tanong ay, kapag nagkamali ba siya, marunong ba siyang magsabi ng, pasensya na, mali ako. Amen po. Sorry, nagkamali ako. Ang taong laging may dahilan, laging may sinisisi, at hindi marunong tumanggap ng correction, ay mahirap makasama habang buhay. Yung tao na palaging tama, mahirap po yan makasama habang buhay. Yung hindi tumatanggap ng correction, mahirap makasama habang buhay. Amen? Sa marriage po, mas mahalaga ang taong marunong magsisi kaysa taong laging gusto niyang siya ang tama. Amen? Pagka napupuno ng humility ang marriage, masarap uwian. Amen po. At yan po ang number 2. Ang number 3 po natin, sa tinuro po ni Pastor Marlon, never marry someone who shows you contempt. Dito po yan sa Ephesians 5:33. Sabi niya po doon, subalit ito'y para din sa inyo. Kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang ninyo ang inyong asawa. Nasabi po sa atin ni Pastor Marlon ang ibig sabihin ng contempt. Ito po yung paghamak o pag-insulto. Walang paggalang sa'yo. Ito po yung superiority. Minsan pa nga, ito ang tinatawag na silent disgust. Yung hindi mo makikita sa salita, hindi mo maririnig sa salita, kundi makikita mo sa the way niyang kumilos, sa expression niya, silent disgust. Yung sinasadya ka niya. Amen po. Yung minamaliit niya, yung calling mo, yung faith mo, yung ideas mo, yung ministry mo, hindi niya ginagalang. Amen? Yung contempt, ito yung inuinsulto niya. Minsan, hindi mo maririnig yung salita niya eh. Amen? Pero makikita mo sa expression or sa actions niya na yung pag-ayaw niya or yung pag-insulto niya sa'yo. Sabi niya po, never marry someone who shows you contempt. An example po dito ni Pastor Marlon, si David at si Michal. Amen po. Nung time po na nagpupuri si David sa Diyos, ano pong ginawa ni Michal? Nung nakita po ito ni Michal, ininsulto po niya ang ginagawa ni David. Mahirap pong makasama sa buhay ang isang taong hindi tanggap ang pananampalataya mo. Hindi tanggap ang ginagawa mo sa Diyos. Na sa bawat ginagawa mo sa Diyos, may isang tao na supposed to be ay sumusuporta sa'yo, pero ang ginagawa, minamaliit niya yung ginagawa mo para sa Diyos. Para sa'yo, magiging burden ito, magiging pabigat ito sa ministry mo. Dahil supposed to be na nakasuporta yung makakasama mo sa buhay, ay ito pa yung magiging dahilan para ikabagsak mo.
Dahil wala kang suportang nakukuha. Instead na suporta ang makuha mo, iniinsulto pa yung ginagawa mo para sa Diyos. Pag nakita po natin itong katangian na ito sa isang tao, nabanggit po ni Pastor Marlon, ito po ay isang bagay na dangerous. Ibig sabihin ng dangerous, delikado. Amen? At ang warning po sa atin ng Diyos ay huwag nating pakasalan ang merong katangian na ganito. Ide-destroy po nito yung peace mo. Yung kapayapaan na meron ka, sisirain po nitong katangian na to. Instead na maging masaya ang pagsasama ninyo bilang mag-asawa, magiging mahirap ito para sa'yo. Dahilan sa pag-iinsulto niya sa faith mo, sa calling mo, sa ministry mo, sa pagsunod mo sa kalooban ng Diyos. Magiging mahirap para sa'yo na sumunod palalo sa Diyos. Amen? Kapag po ang contempt ay lumaki o lumawak, katulad po ng sinabi ni Pastor Marlon, kapag po ito ay lumawak, kapag yung insulto ay lumala, namamatay po raw ang love, namamatay yung apoy ng pag-ibig, namamatay po yung pagsasamahan niyo, yung pagmamahalan. Amen? At pwedeng dumating po sa point na magkasakitan na. Kaya nga po ito ay isang dangerous na katangian. Kaya pinapaalalahanan po tayo ng Bible, never marry someone who shows you contempt, yung iniinsulto ka sa ginagawa mo sa Panginoon. Kailangan tanggap niya yung ginagawa mo sa Panginoon. Suportado siya sa ginagawa mo sa Panginoon. Hindi lang po pisikal na pananakit ang sumisira sa isang relasyon. Minsan, mas masakit ang paulit-ulit na pangmamaliit, pangiinsulto at paghamak. Kapag po ang isang tao ay hindi marunong gumalang habang magkasintahan pa lamang kayo, huwag mong isipin na automatic siyang magiging respectful kapag kasal na kayo. Di ba po, nabanggit po ito ni Pastor Ayan Juan na may mga tao na nagsasabi na magbabago rin yan pagka kinasal na kayo. Amen po. Ang respeto po ay hindi nagsisimula sa wedding day. Amen? Nagsisimula po ito sa karakter. Yan po yung number 3. At dito po sa number 4, never marry someone who uses isolation as a tool of control. Diyan po yan sa Proverbs 11 verse 14. Sabi niya po, kung saan walang pantas na pamamahala, ang bayan ay nababagsak. Ngunit sa karamihan ng mga tagapayo ay may kagalingan. Sabi niya po sa number 4, huwag mong pakakasalan ang taong ginagamit ang paglayo bilang kontrol sa mga bagay. Amen po? Kasi po mga kapatid, pwedeng ilayo ka niya para ikaw ay makontrol. Isa pong highlight sa sinabi po ni Pastor Marlon, at pwedeng sarili niya mismo ang ilayo niya bilang pagkontrol niya sa'yo. Hindi mo namamalayan sa ginagawa ng isolation, sa ginagawa niyang paglayo, sa ginagawa niya mismong ikaw, ilalayo ka niya. Hindi mo namamalayan, unti-unti ikaw din ay nalalayo sa Diyos. Nagagamit niya ang tool of control na isolation. Mga kapatid, ayaw ng Diyos ng ganitong bagay. Gusto ng Diyos ay sama-sama. May unity. Amen po ba? Pag nakita mo ang isang tao or pag nakita mo sa isang tao itong bagay na ito, maaaring madala niya ito kapag kayo ay magkasama na sa buhay. Amen? At hindi dinesign po ng Diyos ang marriage na magkahiwalay. Ulitin ko po, hindi po dinesign ng Diyos ang marriage na magkahiwalay kayo, kundi kayo ay magiging isa na. Ang dating dalawa ay magiging isa na, kaya nga nag-isang dibdib. Nakipag-isang dibdib, kayo ay aswan na. Amen po? Kaya kung mayroon po kasi ganitong klase ng pagkontrol sa mag-asawa. Kaya kung mayroon po ng ganitong klaseng pagkokontrol sa mag-asawa, hindi po matutupad ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Mahihirapang matupad ng Diyos ang kalooban niya sa buhay mo. Amen? Ang tunay po na pag-ibig ay hindi nakakulong. Hindi ka nito ilalayo sa Diyos. Amen po? Sa church, sa pamilya mo, o sa mga taong tumutulong sa iyong lumago, hindi ka nito ilalayo. Instead, mas ilalapit ka nito.
Kapag ang isang tao po ay gustong siya lang ang mundo mo, gusto niyang sa kanya lang umiikot ang mundo mo, gusto niyang siya lang sa kanya lang yung attention mo, gusto niyang kanya ka lang. Kumbaga parang you are mine. Pag may ganyang tao po, na yan ang gusto niya, hindi po yun pag-ibig. Amen? Iyon po ay control. Yun po ay pagkokontrol. Amen po. Ang tamang asawa po ay hindi maglalayo sa iyo sa mga tamang tao. Nakuha po natin, tutulungan ka pa niyang magkaroon ng mas matibay na relasyon sa Diyos at sa iba. Kaya po sabi niya dyan, never marry someone who uses isolation as a tool of control. Yan po yung number 4. At dito po sa number 5, sabi niya po, never marry someone whose character is completely different in private and in public. Huwag mong pakakasalan ng taong ibang-iba ang ugali pag sa private o sa pagpribado o sa pampublikong lugar. Amen? Yung iba na ang ugali pag kayo na lang ang magkasama. Amen po. Dito po sa Lucas 16:10 ang verse, sabi na po, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Pinipinpoint po dito yung tiwala. Katulad po lang tinuro sa atin ni Pastor Ayan 1. Pinipinpoint po dito ay yung tiwala. Pag napagkatiwalaan ka. Amen? Nabanggit nga po niya last time, sabi niya dati, napagkatiwalaan ka na manligaw, na maging boyfriend-girlfriend kayo. Mula dyan sa maliit na bagay na yan, kung napagkatiwalaan kayo dyan, darating yung time, pagkakatiwalaan din kayo sa mas malaking bagay. Ano yun? Yung marriage stage. Yung pagpapakasal, then after pagpapamilya na. Amen po. Yung mula sa ligawan stage, kung anong karakter ang pinapakita mo noon, ganoon din dapat hanggang dulo. Amen? Lalo na pag kayong dalawa na lang sa buhay. Kasi po, sa ligawan stage, masasabi po natin in public stage pa yan. Amen? Nandun na maraming pang mga taong involved. Pwede pang maki-involve ang mga magulang, ang mga kapatid. Public stage pa yan, pagka mga ligawan stage. Amen? Pero pag dumating na yung time na mag-asawa na kayo, involved pa rin ang parents, pero more on suggestion na lang sila eh. More on input na lang sila ng suggestion, ng advice. Kayo pa rin mag-asawa ang magtutulungan talaga. Amen po? Kaya nga, pagdating ng marriage, pagdating ng pag-aasawa, masasabi po natin ito yung private stage ninyong dalawa. Amen? Kung saan kayo na lang dalawa palagi. Kaya nga sabi po niya, never marry someone whose character is completely different in private and in public. Kung ano ka sa public, ganoon ka rin dapat in private. Or vice versa, kung ano ka in private, ganoon ka din dapat sa public. Kung anong character mo in both, ganoon ka rin dapat. Amen po? Yung wala kang character na tinatago. Amen? Lalo na sa magiging asawa mo. Wala kang character na dapat itago sa kanya. Yung mabibigay mo yung tiwala mo sa kanya dahil alam mong wala siyang tinatago sa'yo. Amen po? Sabi po ng Bible, huwag mong pakakasalan ang taong may character na ganito. Dahil dadating yung time na pag mag-asawa na kayo, mahihirapan kang magtiwala sa kanya dahil nakikita mo na ibang-iba siya pag sa maraming tao at pag kayong dalawa lang. Mga kapatid, napakadaling maging mabait kapag maraming nakakakita. Amen? Pero ang tunay na karakter po ay lumalabas kapag wala ng audience, kapag wala ng nakakakita. Kaya nga po, huwag lang nating obserbahan kung paano siya makitungo sa atin. Obserbahan din po natin kung paano siya makitungo sa pamilya, sa waiter, sa mga taong walang maibibigay sa kanya. At kung paano siya kumilos kapag pagod, pag may problema. Amen? Kasi doon po makikita ang tunay na karakter.
Kasi may mga tao po na pagpagod, mahawakan mo lang, nag-e-evolve agad eh. Pagka nandyan na yung dami ng problema, yung bigat ng problema, hindi mo na makausap. Amen po. Doon mo makikita ang tunay na karakter. Never marry someone whose character is completely different in private and in public. Number 6 po, sabi niya, never marry someone who refuses to grow. Philippians 1:6, sabi niya po, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Hesukristo. Huwag mong pakakasalan ng taong hindi mo ikalalago. Instead na ikalalago mo, ikababagsak mo pa. Kaya nga po tayo magkakaroon ng partner in life dahil ito ang makakatuwang mo sa buhay. Meaning, makakatulong mong lumago. Maganda po yung sinabi ni Pastor Ian Juan, yung sabi po niya na, in marriage, you were not just joined for the good moments, but you have been joined for being actively committed to grow spiritually, emotionally, and in character. Nasa lahat po ng aspeto ng buhay po natin, ang magiging asawa natin, ang magiging kalaguan po natin. Di ba po maganda magpakinggan nyo na yung magiging asawa mo or yung asawa mo ay magiging kalaguan mo. Yung makakatulong sa'yo na mag-grow ka sa lahat ng aspeto ng buhay po natin. Kasi katulad po na sinabi ni Pastor Marlon na dapat, supposed to be, pag ikaw ay nag-asawa, always ang design ng Diyos, promotion. Mas madadagdagan kasi hindi ka na iisa kundi dalawa na kayo. Hindi mo na solo kundi magtutulungan na kayo. Kaya always promotion, hindi demotion. Amen po. At dito po ang sabi po niya, Philippians 1:6, do not enter a covenant with someone who has closed their heart to change. Sabi nga po nila, magbabago din yan pag naging mag-asawa na kayo. Hindi po ganun dapat. Amen po? Kasi ang pagbabago po ay ngayon. Katulad nga po ng sabi ko kanina, hindi sa wedding day. Ngayon po ang pagbabago. Kung gusto mong magbago, ngayon yon. Hindi yung pag mag-asawa na. Kasi kung ano ka ngayon, madadala mo rin lang yan sa pag nandun ka na sa buhay may asawa. Kasi pag mag-asawa na kayo, ang gagawin nyo na lang po ay magtutulungan na lang po kayo na lumago. Amen po? Ang marriage po ay hindi relasyon ng dalawang taong perpekto. Ulitin ko po, ang marriage po ay hindi relasyon ng dalawang taong perpekto. Ito ay relasyon ng dalawang taong parehong handang magbago. Amen? Napakasarap po magkaroon ng asawa na kapag kinorek mo ay hindi nagagalit kung hindi nagtatanong. Ano pa ang pwede kong ma-improve? Amen po? Ano pa yung pwede kong magawa? Amen po? Ang taong ayaw magbago ngayon ay malamang ay ganoon pa rin po bukas. Kaya piliin po natin ng taong teachable at willing lumago kasama ang Diyos. Amen po? At dito po sa last, do not marry someone who does not value your calling. Tinuro po sa atin ito ni Pastor Mulo. Do not marry someone who does not value your calling. Amos 3 verse 3, sabi po niya doon, makalalakad baga ang dalawa ng magkasama, liban na sila'y magkasundo? O mas bagong salin, maaari bang magsama sa paglalakbay ang dalawang tao kung hindi sila magkasundo? Di ba po, pagka may LQ, yung dalawang magkasindahan, hindi mo mapagsasama yan. Kasi nga may LQ sila. Amen? Sabi niya po sa 7, huwag mong pakakasalan ng isang tao na hindi pinahahalagahan ang calling mo. Sabi po ni Pastor Molo, kapag yang pinili mo na makakasama sa buhay ay hindi pinahahalagahan ang calling mo or hindi mo kakampi sa calling mo, merong posibilidad na siya ay magiging kalaban mo at hindi yan susuporta sa calling mo. Amen? Ang sakit lang po na asawa mo siya, supposed to be, kakampi mo, pero nagiging kalaban mo. Amen po? At kaya ka bibigyan ng Diyos ng asawa, ay para meron kang magiging katuwang na mas matupad pa ang calling, plano o assignment ng Diyos sa'yo. Amen?
May mga tao po kasi na dahil mali ang napangasawa or dahil sa hindi nasunod ang kalooban ng Diyos sa pag-aasawa, yung calling po nila ay napabayaan na. Ang calling po ng Diyos sa kanila ay hindi na natupad. Amen? Pwede ko po kasi ang mapapangasawa ay makatulong mo at pwede din na ang mapapangasawa ay makakatuwang mo sa calling mo. At pwede rin na ang mapapangasawa mo ay maging dahilan ng pagkawala mo sa calling mo. Kaya nga po, pag nakapag-asawa ka ng hindi vinavalue ang calling mo at may dumating na problema sa inyong dalawa, isa pa na sisisihin niya ay dahilan yung calling mo. Isa pa na yung sisisihin niya na dahilan ay ang pagsunod-sunod mo sa kalooban ng Diyos. At dadating po yung time na siya pa mismo ang pwedeng dumiscourage sa'yo. Siya pa mismo ang pwedeng mag-alis ng pinakamahalagang bagay na inilagay ng Diyos sa puso mo. Amen? Kaya po ang sabi niya po dito, never marry someone who does not value your calling. Walang pagpapahalaga sa pagkatawag ng Diyos sa'yo. Hindi po kasi aksidente ang calling na ibinigay ng Diyos sa bawat isa po sa atin. May dahilan po kung bakit ka niya tinawag. Meron pong dahilan ang Diyos. Amen? Kaya po, napakahalaga na ang mapapangasawa mo ay hindi hadlang, kundi katuwang sa assignment na yun. Masarap po sa pakiramdam na kung ang iyong asawa mo ay katulong mo sa calling mo. Napakagandang isipin na balang araw, kayong mag-asawa ay hindi lang magkasama sa bahay, kundi magkasama ring naglilingkod sa Panginoon. Ang tamang asawa po ay hindi papatay sa apoy ng calling mo. Siya pa ang magdadagdag ng gatong upang lalo pang magliyab para sa Diyos. Amen po? At ito po ang 7 bagay na hindi natin dapat pakasalan ang mga taong ginagawa pa ang mga bagay na ito. Number 1, never marry someone who disrespect God's authority in their life. Number 2, never marry someone who has never taken responsibility of their own actions. Number 3, never marry someone who shows you contempt. At number 4, never marry someone who uses isolation as a tool of control. Number 5, never marry someone whose character is completely different in private and in public. And 6, never marry someone who refuses to grow. At ang huli po, never marry someone who does not value your calling. At sa kabuuan po ng ating napag-aralan, mapapansin po natin na ang 7 warnings na ito ay hindi lamang checklist para sa pagpili ng mapapangasawa. Ito po ay paalala ng Diyos na higit na nagmamalasakit sa magiging kinabukasan natin kaysa sa pansamantalang emosyon. Amen? Hindi po sapat na mabait siya, hindi po sapat na mahal ka niya, hindi po sapat na may trabaho siya at successful siya. Ang pinakamahalagang tanong po ay, mahal ba niya ang Diyos? Amen po? Lumalago ba siya? Iginagalang ka ba niya? Sinusuportahan ba niya ang calling ay nilalagay ng Diyos sa buhay mo? Amen? Dahil ang tamang tao po ay hindi lang magiging partner mo habang buhay, kundi siya rin ang magiging katuwang mo upang mas makilala pa ang Diyos, mas mapalapit pa sa Kanya, mas matupad pa ang layunin ng Diyos sa inyong buhay. Amen po? Mga kapatid, huwag po nating ipagpalit ang panghabang buhay na kalooban ng Diyos sa pansamantalang emosyon lamang. Hintayin po natin ang tamang panahon at ang tamang taong inihanda ng Panginoon. At vice versa po, mga kapatid, itong 7 warning po na ito ay hindi lang tungkol sa pagpili ng tamang tao. Ito rin po ay paalala na tayo mismo ay maging tamang tao para sa iba. Amen po? Habang hinihintay po natin ang taong inilaan ng Diyos, tanungin din natin ang ating mga sarili.
Ako ba ay may takot sa Diyos? Marunong ba akong magpakumbaba? Nagre-respeto ba ako? Amen po. Marunong ba akong magtiwala at hindi mangontrol? Amen po. Pareho ba ang character ko in private and in public? Lumalago ba ako? At kaya ko bang suportahan ang calling ng magiging asawa ko? Amen? Dahil hindi lamang tayo tinatawag ng Diyos na humanap ng tamang asawa. Tinatawag din po niya tayong maging tamang asawa para sa taong kanyang ihahanda. Amen po. At sa hapon pong ito, sa ating pag-recap, marahil may ilan po sa atin ang nasa isang relasyon ngayon. At habang pinakikinggan po natin ang mga warnings na ito, kinakausap po tayo ng Diyos. Marahil may mga bagay na kailangan natin isurrender sa Diyos. Marahil may relasyon na alam natin hindi kalooban ng Diyos. O baka naman may ilan po sa atin na naghihintay, pinagpe-pray ang bagay na ito. Mga kapatid, tandaan po natin na mas mabuting maghintay sa tamang tao na ibibigay ng Diyos kaysa magmadali at habang buhay na pagsisihan ang maling desisyon. Kung nais po nating ipagkatiwala ang buhay, pag-ibig natin sa Panginoon, ang future natin sa Panginoon, manalangin po tayo. Hingin po natin ang guidance ng Diyos. Hingin po natin yung instruction ng Panginoon. Kausapin po natin ang ating mga pastor patungkol sa mga bagay na ito. At ulitin ko lang po ang katulad ng mga sinasabi ng ating pastor. Ang pag-aasawa po ay isang major decision. At ito po ay ang author po ng marriage, walang iba kundi ang Diyos. Amen. Maganda po na kung sino po ang author ng isang bagay, ay sa kanya po tayo magkonsulta. Amen po. Ipanalangin po natin ang bagay na ito at i-check po natin itong 7 bagay na ito ay kung ginagawa pa rin po ng taong iyan. Amen. At kung nais natin na magkaroon ng magandang kinabukasan, magsisimula yon sa isang desisyon mo ngayon. Amen po. Nawa po itong tinapik natin sa buong linggong ito ay makatulong sa pagdedesisyon natin, makatulong sa buhay pananampalataya po natin. Amen? Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, salamat sa mga paalala mo sa amin. Salamat, Panginoon, dahil nakikita namin ang pagmamalasakit mo sa amin, sa aming magiging kinabukasan, sa aming pagpunta sa buhay may asawa. Panginoon, nakikita namin, Lord, kung paano mo kami i-guide, O Diyos. Panginoon, naniniwala kami, O God, na Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan, na ayaw kaming maligaw, Panginoon. Tulungan mo kami sa mga desisyon na gagawin namin, O Diyos. At hayaan mo, Lord, na ang kalooban mo palagi ang masunod sa buhay namin, Panginoon. Kung kami ay nakikita mong nalilisya, Panginoon, sa pagsunod sa iyo, Panginoon, tulungan mo kaming makabalik sa kalooban mo, O God. At tulungan mo kaming masunod, Panginoon, ang bawat sinasabi mo sa amin, O Diyos. Lord, tulungan mo rin kaming maging mababa lang sa harapan mo, Panginoon, at masunod ang lahat ng mga sinasabi mo sa amin, Panginoon. Pinagkakatiwala namin sa iyo, O God, ang aming mga buhay, at tulungan mo kaming bantayan ang aming mga puso, na huwag kaming magbase sa emosyon namin, sa feelings namin, kundi, Panginoon, palagi kaming magbase sa mga salita mo, magbase, Panginoon, sa tinig mo lang, Panginoon. Salamat, Lord, sa hapong ito, pagpalain mo ang bawat isa, O Diyos. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa bawat isa. God bless you all po.